Good morning, Doc Cherry. Magandang umaga po, Doc Cherry. Good morning, Doc. Napangiti si Doc Cherry dahil sa samot-saring bati sa kanya ng mga tao sa loob ng hospital. Kilalang kilala kasi si Doc Cherry sa ospital dahil sa angking kabaitan nito at kasipagan nito. Mas malapit sa puso ni Doc Cherry ay ang mga bata. Halos lahat kasi ng pasyente ni Doc Cherry ay puro mga bata. Doc Cherry! Napangiti si Doc Cherry nang lumapit sa kanya ang isang batang babae. Niyakap siya nito sa binti. Pinantayan naman ni Doc Cherry ang batang babae at hinaplos ito sa buhok. Kamusta na pakiramdam mo, Lala? Nakangiting tanong ni Doc Cherry sa batang babae. Naayos na po! Sagot ni Lala at nag-thumbs up pa. May problema kasi sa atay si Lala at si Doc Cherry ang nag-opera sa kanya. Maayos na si Lala ngayon at nakakatakbo na. Ingat ka lang sa paggalaw ha. Hindi pa gaano magaling at tahi mo. Bili ni Doc Cherry sa batang babae. Tumango naman si Lala bago siya halikan sa pisngi. Doc Cherry, hinahanap po kayo sa emergency room. Nawala ang atensyon ni Doc Cherry sa batang babae. Nabaling ito sa babaeng nurse na tumawag sa kanya. May pasyente pong kailangan tahiin ng paa. Na-aksidente raw po sa bike. Tumango naman si Doc Cherry bago muling lingunin si Lala. May gagamutin lang si Doc ha. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Paalam ni Doc Cherry sa batang babae na agad naman tumango. Tumayo si Doc Cherry at sinundan ang nurse na babae. Dumiretso ang dalawa sa emergency room at nilapitan ang binatilong kailangan tahiin ng paa. Doc, pag yun na pong tahiin, natatakot po ako. Naiiyak na sabi ng binatilyo. Iho, hindi naman masakit ang pagtahi. Mahinahong sabi ni Doc Cherry. Masakit ang pagturok ng anesthesia, pero hindi na siya masakit kapag tinahi. Doc, pasensya ka na sa anak ko. May trauma po kasi itong anak ko. Sabi ng ina ng binatilyo. Naiintindihan ko po. Kaya huwag ka na mag-alala. Nakangiting sabi ni Doc Cherry. Nilapitan ni Doc Cherry ang pinata at tinapik ito sa balikat. Iho, mas mahihirapan ka kapag hindi tinahiyan. Mahinaw sabi ni Doc Cherry sa binatilyo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Dahil sa pagiging mahinahon at pagiging mahinhin ni Doc Cherry, napapayag niya ang binatilyo. Kinuha ni Doc Cherry ang anesthesia at tinusok sa loob na sugat ng binatilyo. Napahiyaw naman ito sa sakit, kaya agad niyang pinakalma. Magiging okay din ang lahat. Mahinaw sabi ni Doc Cherry. Tinahi niya ang sugat ng binatilyo. Mukha namang wala itong nararamdaman dahil nakayakap lang ito sa kanyang ina. Ilang minuto nga lang ay natapos na si Doc Cherry. Ayan, tapos na. Nakangiting sabi ni Doc Cherry, kaya napatingin sa kanya ang binatilyo. Diba sabi ko sa'yo, wala kang mararamdaman. Tumango lamang ang binatilyo at muling yumakap sa kanyang ina. Nagbilin si Doc Cherry sa ina na binatilyo ng mga gamot at dapat gawin. Sinabi niya rin ang mga bawal. Tumango naman ang ina ng binatilyo at nagpasalamat sa kanya. Ngiti lamang ang isinagot ni Doc Cherry bago lumabas ang emergency room. Dumiretso siya sa kanyang office. Napangiti si Doc Cherry na makita ang family picture nila. Isa sa dahilan kung bakit malapit si Doc Cherry sa mga bata ay dahil na rin sa kanyang anak na lalaki. Naalala kasi ni Doc Cherry ang anak na lalaki sa tuwing may mga batang naglalambing sa kanya. Maingat na ibinaba ni Doc Cherry ang picture frame bago maupo sa swivel chair niya at simulang gumawa ng report. May kailangan kasing tapusin na report si Doc Cherry na kanya namang ipapasa sa head ng hospital. Na magtanghalian, naisipan muna ni Doc na kumain. Papunta na siya sa kantin ng hospital. Pero natigilan siya na makita ang isang batang lalaki na kahawak sa tiyan nito at umiiyak. Mami, masakit na nga ang tiyan ko! Umiiyak na sabi ng batang lalaki.
Ang arty-arty mo kasing bata ka! Sita ng ina ng batang lalaki sa anak. Dadagdag ka na naman sa gastusin natin. Bata, ano pang nararamdaman mo? Sabat ni Doc Cherry sa batang lalaki. Umiiyak na sinabi naman ng batang lalaki ang mga nararamdaman niya. Napatungo naman si Doc Cherry bago lingunin ang magulang ng bata. Sir, ma'am, maganda po sigurong idaan natin sa test ang anak niyo. Posible po kasi na may appendicitis ang anak niyo. Mahinahong sabi ni Doc Cherry sa magulang ng batang lalaki. Anong appendicitis? Healthy ang anak namin. Huwag kang gumawa ng sakit. Masungit na sabi ng ama ng batang lalaki. Umalis ka nga! Taboy naman sa kanya ng ina ng batang lalaki. Balita ko, isa ka sa mga palpak na doktor dito. Ayoko sa'yo. Hindi ko ipagtitiwala ang anak ko sa'yo. Napatahimik naman si Doc Cherry. Noon kasi ay hindi pa siya magaling na doktor, kaya karamihan sa mga operasyon niya ay failed. Isa sa naging controversial ay ang pag-opera niya sa isang batang lalaki may cancer sa lungs. Namatay ang batang lalaki sa mga kamay niya, kaya marami nagalit sa kanya. Sinisi rin ni Doc Cherry ang sarili, kaya natigil siya sa trabaho. Halos kababalik lang din ni Doc Cherry sa trabaho. Concern lang po ako sa anak ninyo. Mahinang sabi ni Doc Cherry. Doktor din po ako, kaya alam ko ang ginagawa ko. Wala kaming pakialam! Masungit na sagot ng ama ng batang lalaki. May dumating na babaeng doktor. Dito nakipag-usap ang mag-asawa, kaya nag-excuse na lamang si Doc Cherry. Ganoon pa man, hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ng batang lalaki. Sigurado kasi si Doc Cherry na may sakit ang batang lalaki. Lumipas ang mga araw, pero hindi pa rin makalimutan ni Doc Cherry ang batang lalaki. Isang araw, nakita niya ito sa isang hospital room na naka-confine. Dok, tama ka po. May appendicitis ako. Sabi ng batang lalaki sa kanya. Kailangan ko raw pong maoperahan, pero walang doktor ang gustong humawak sa lagay ko. Delikado raw po kasi. Kamusta naman ang lagay mo? Tanong ni Doc Cherry sa batang lalaki. Madalas pa rin pong sumakit ang tiyan ko, pero kaya naman. Sagot ang batang lalaki. Dok, alam niyo po, ayaw ko pa pong mamatay kasi marami pa kong pangarap sa buhay. Sana po maging okay na ako. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Doc Cherry bago hawakan ang kamay nito. Humingi ng request si Doc Cherry sa nakakataas na siya na ang hahawak sa operasyon ng batang lalaki. Noong una, nahirapan pa si Doc dahil nga tutol ang mga magulang ng bata. Pero na-approve rin naman ng nakakataas ang request niya. Gusto talaga ni Doc Cherry na tulungan ng batang lalaki. Halos kaedaran kasi ito ng kanyang anak, kaya naalala niya ang anak sa batang lalaki. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ipakukulong kita. Madiing sabi ng ina ng batang lalaki kay Doc Cherry. Ipapasara ko ang ospital na ito kapag namatay ang anak ko. Sabi naman ng ama ng batang lalaki. Ngayon ang operasyon ng batang lalaki, nagulat pa ang ibang kasamahan ni Doc Cherry na makita siya. Hindi kasi inaasahan ng mga ito na magpepresenta si Doc Cherry. Kahit ang magulang ng batang lalaki ay nagulat sa kanya. Ililigtas ko po ang anak ninyo. Nakangiting sabi ni Doc Cherry. Pangako po, hindi na mauulit ang pagkakamali ko noon. Tumango si Doc Cherry sa magulang ng batang lalaki bago siya dumiretso sa loob ng operating room. Sinimula ni Doc Cherry ang operasyon sa batang lalaki may appendicitis. Ingat na ingat si Doc Cherry dahil sobrang ang delikado ng kanyang operasyon. Biglang nag-flatline ng pasyente kaya nataranta ang lahat. Nanatili namang kalmado si Doc Cherry. Hindi siya nataranta
at binigyan lamang ng instruction ang mga kasama. Ilang saglit lamang ay naging maayos ang heart rate ng batang lalaki. Lumipas ang mga oras at successful nang naging operasyon ni Doc Cherry. Nakahinga na maluwag ang doktor bago lumabas sa operation room. Ano na ang lagay ng anak ko? Tanong ng ama ng batang lalaki. Successful po ang operasyon. Sagot ni Doc Cherry at ngumiti. Dapat lang. Dahil ikaw ang mapapatay ko. Sagot ng ina ng batang lalaki. Hindi ko hahayaan na maging pangalawang biktima mo ang anak namin sa batang napatay mo. Yung bata pong namatay sa operasyon na ginagawa ko. Anak ko po siya. Natigilan ang lahat dahil sa sinabi ni Doc Cherry. Ako lang po ang natirang surgeon doctor. Kaya ako po ang nag-opera sa kanya. Kaya ko naman po sana. Sadyang nataranta lang ako kasi anak ko yun. Nag-flatline po yung anak ko. Tapos mas lalo akong nataranta. Hanggang sa bawian siya ng buhay. Sobrang sinisisi ko pong sarili ko nun. Kasi doktor ako. Tapos sarili kong anak. Hindi ko na iligtas. Wala po akong kwenta. Diba? Tumulo ang luha ni Doc Cherry na agad niyang pinunasan. Naalala ko po yung anak ko dahil sa anak niyo. Kaedad niyo na sana po yung anak niyo. Kung buhay pa siya. Walang nagsalita. Tila may dumaang anghel dahil sa sobrang tahimik ng paligid. Natuto na po ako sa pagkakamali ko noon. At hindi na po mauulit. Nakangiting sabi ni Doc Cherry bago punasan ang kanyang luha. Isa lang po ang mapapaya ko. Sana po ay alagaan yung mabuti ang inyong anak. Salamat po. Pagkatapos sambitin ni Doc Cherry ang ganoong mga salita, ay bumalik na siya pabalik sa operating room. Nalungkot naman ang mga taong nasa labas at nakararamdam naman ng guilt ang magulang ng batang lalaki. Unti-unting nakarecover ang batang lalaki. Palagi nakamonitor dito si Doc Cherry at masaya siya dahil bumubuti na ang lagay ng batang lalaki. Carl, maging maingat ka sa paglabas mo ha. Alagaan mo mabuti ang sarili mo. Bili ni Doc Cherry sa bata. Kapag nakalabas ka, hindi ka muna pwede maglaro na maglaro. Bubo ka kasi yung tahi mo, kaya dapat behave ka muna. Opo, Doc. Sagot ni Carl at ngumiti. Maraming salamat po talaga, Doc Cherry. Kapag laki ka po, magiging doktor din po ako at tutulong sa iba. Ngumiti si Doc Cherry bago gulihin ang buhok ng batang lalaki. Mag-aral ka mabuti at magpakabait kila mami mo, okay? Tumango lamang si Carl sa doktor na lalaki. Iniwanan muna ni Doc Cherry ang batang lalaki dahil may gagawin pa siya. Paglabas niya ay nakita niya ang magulang ng batang lalaki. Doc, gusto pa sana naming humingi ng tawad. Sabi ng ina ni Carl. Pasensya na po sa mga nasabi noon. Pasensya na po sa pagiging mayabang namin. Pasensya na talaga, Doc. Doc Cherry, sobra po kaming nahihiya dahil sa pagiging walang hiya namin. Sabi naman ng ama ni Carl. Pasensya na po sa kagaspangan ng aming ugali. Wala pong kaso sa akin yun. Nakangiting sabi ni Doc Cherry. Basta po, bantayan niyong mabuti ang anak niyo ha. Sana po ay alagaan ninyong mabuti si Carl dahil napakabuti niyang bata. Maraming salamat, Doc. Hinawakan ng ina ni Carl ang kamay ni Doc Cherry. Utang namin sa iyo ang buhay ng anak namin. Ngumiti lamang si Doc Cherry sa mag-asawa. Naging mas mabuti ang lagay ni Carl at nakalabas na ito sa ospital. Masaya naman si Doc Cherry sa progress na nangyari kay Carl. Nabati rin siya ng head ng hospital at mga katrabaho niya dahil sa kagalingan ipinamalas niya.
Mahal? Nakangiting salubong ng asawa ni Doc Cherry sa kanya. May maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Tanong ni Doc Cherry sa asawa. Buntis ako. Hindi maiwasang mapaluhan ni Doc Cherry dahil sa sinabi ng asawa. Hindi niya akalain na himalang maibabalik sa piling nila ang nawalang anak. Matanda na kasi ang asawa ni Doc Cherry at malabong mabuntis, kaya himala ito para sa kanya. Thank you, mahal. Sabi ni Doc Cherry bago yakapin ng asawa. Pangakong aalagaan ko na siyang mabuti. Babalik na sa buhay natin si baby cello natin. Nakangiting sabi ng kanya asawa na lumuluhan na rin. Napatango-tango naman si Doc Cherry bago halikan sa noo ang asawa. Pakiramdam niya, ito ang sukli sa mga kabutihang nagawa niya. Sobrang nagpapasalamat si Doc Cherry dahil ibinigay muli sa kanila ng Panginoon ng kanyang nawawalang anak. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!